Hello mga kamari taste. You want to taste this bukayo or you want to touch yourself na lang? This is so hot and delicious. You miss my bad. Na-miss nyo na ba kumain nito? Magluto na lang kayo, madali lang naman. Andun sa part 1 kung paano. So, ayun na nga. Pagkatapos kong gumawa ng bukayo at magbalot ng mga niluto kong unday-unday na inilagay sa container ng Jolly Spaghetti. Pansamantala ko munang lilisanin ang aking bayang Sinilangan. Bye for now, San Carlos City. Hello, Metro Manila. Again. Papunta pala ako ngayon sa Newport World Resorts. Bit-bit yung niluto kong kakanin. May pagbibigyan kasi ako. Nag-MRT na lang ako para mabilis yung biyahe. Panghali na kasi ako nakarating dito sa Metro Manila. Sa may Taft Avenue ako bababa. Pero i-flex ko muna itong Ayala Avenue Station. Namiss ko kasi to. Lagi kasi ako ditong nababa nung nag-work pa ako sa Landmark Makati. Araw-araw yan for 4 years. And beyond. Ang laki na pala ng pinagbago, no? Kita nyo ba? Di ba ang ganda? Ayan, oh. Ayun, nakita ko pa si Ka-Foodie. Pagbaba ko sa may Taft, nag-taxi ako papunta sa Newport World Resorts. Nakakabulol naman banggitin yung lugar na iyan. Malapit lang pala siya sa airport. Tapat lang mismo ng NAIA. Ngayon, andito na po ako. Di ko nga lang alam kung saan banda ako bababa. Kaya nung makita ko itong Hilton Hotel, na para bang familiar sa akin, kasi nga dito ano ba yan? Uy, ayoko palang magsalita bitungkol dyan. Baka makasuhan pa ako. Tapat na nito mismo yung Newport World Resorts. Di ko nga lang sure kung may swimming pool dito sa loob at mga dinosaur valley, ganyan. Resort nga daw kasi, diba? Medyo nag-alangan pa nga akong pumasok kasi feeling ko pang-exclusive lang siya. Tapos ang higpit pa ng security dito, guys, pag pumasok ka. Para kang nag-check-in sa airport. Pagpasok mo, kita mo na agad yung casino. Ayun, oh. Madami daw politiko nagka-casino dyan. Gamit yung tax natin. Bale, kanina pa nag-aantay dito yung imimit ko, si Sir Miguel. Ayan na siya, oh. Pasensya na po sa pag-aantay, sir, at na-late ako. Galing pa kasi akong probinsya. Tapos malapit lang naman kasi siya dito, 5 minutes lang daw. Kaya alas 11 pa lang ng umaga, andito na siya. Kain daw muna kami dito sa isang Italian restaurant na Parmigiano Reggiano. Di ko to afford. Go with the flow lang ako kasi di man ako magbabayad. Bale, si Sir Miguel na po yung nag-order nung kakainin namin. Kasi kabisado na niya, nakailang kain na kasi siya dito. Pero pagdating doon sa drinks tsaka dessert namin, kanya-kanya kami. Kaso nga, nung pagbukas ko nitong menu nila, brochure ba yung tawag dito? Ay, Diyos ko, na-stress ako. Bukod kasi sa Italiano yung pangalan ng mga menu, wala ding picture, puro sulat lang. Kinabahan ako, baka mamaya, bagoong pala yung na-order ko. Buti na lang, ginaid ako ng waitress sa pagpili. Napansin niya sigurong may pagka-inosente ako dito. Ayan pala yung in-order kong drinks, Parmigiano Blend. Black coffee siya na mayroon yatang parmesan cheese, ganun. Syempre, kapag nasa mamahaling restaurant ka, uunahin nilang iserve yung appetizer. Tinapay lang to be na may sawsawang toyo at mantika. Pero sobrang sarap na niya as in. Ay, ang taray naman ng mga nasa likuran ko. Ang daming wine. Pwedeng yan na lang inumin ko kaysa dito sa kape. Ay, huy, huwag mo isawsaw yung tinapay sa kape. Nakakahiya. Nasa sosyalin ka na restaurant. Diyos ko, tong baklang to. Ayan naman yung drinks ni Sir Miguel, Chocolacino. Yung pangalan, nabasa ko kasi sa resibo. Mayat maya, sinerve na yung main course, tama ba? Di ko nga lang sure kung doctorate na ba yan o masteral pa lang. Ang tawag naman dyan ay Gran Grillata Mista. Tama ba yung pronunciation ko? Bahala na. Nag-order din kami ng garlic rice. Combination na siya ng beef steak, lamb, chicken, and pork sausage. Tapos meron ng fried potato. Isang klase lang din yung gravy nila, for all na yan. At sobrang sarap. Hindi siya basta-basta gravy lang tulad sa mga fast food. Malalasahan at maaamoy mo yung parmesan cheese. At syempre, kahit gutom na ako, inuna ko pa rin mag-food photography bago kumain. Third time na namin itong pagkikita ni Sir Miguel. Isa siya sa mga follower na na-meet ko noon. And eventually, we developed into friendship. Tama ba yung English ko, babe? Kasi naging komportable kami sa isa't isa. Hanggang sa ayun, nasundan na ng nasundan yung pagkikita namin. Nakakatuwa lang na sa pamamagitan ng pagbablog ko, na kahit puro kalokohan lang yung iba, may mga taong nakikilala ako at nakaka-appreciate sa akin. Ay, nandiyan pa pala kayo. Alam nyo, yung patatas pa lang, sobrang sarap na. As in. Ang sarap din ng steak, di ko na-questionin. Which is, nararapat lang. Ikaw ba naman magbayad ng higit 5,000 dito? Isang kainan lang. Hindi pa ba magiging masarap yan, di ba? ay, ano ba yan? Paano ba ito hiwain? Kamayin ko na lang kaya. Mapurol man kasi yung kutsilyo. Dapat hinahasa nyo to. Kagating ko na nga lang. Diyos ko, nagmumukha na akong nakakahiya dito ba?
Alam nyo, habang kumakain kami, bigla kong napansin itong napakalaking parmesan cheese nila. Naalala ko tuloy yung work ko sa Saudi before. Kung napanood nyo noon, yan yung hinihiwa ko, diba? Kaso mas malaki pa yun ng konti dyan. Dyan kasi nila hinahalo yung pasta, may butas yan sa gitna. Kaso wala pang nag-order yata, kaya di pa binubuksan. Ito naman pala yung dessert na napili ko. Cope di Gelate yung pangalan. Medyo familiar naman ako sa pangalang gelato. Ito kasi yung pinaka-nagets ko na pangalan doon sa menu, kaya ayan na lang in-order ko. Ano ba tamang paghawak nito? Uy, bahala na dyan. Pagkatapos namin kumain ni Sir Miguel, nag-ikot-ikot muna kami dito sa Newport Mall. Para man masulit ko yung pamamasyal ko dito. Marami din kasing mga magagandang view dito na pwedeng pagpapicturan. Ayun pala yung Newport Performing Arts Theater, kung saan ako nagko-concert minsan. Charot. Diyan madalas ginaganap yung The Voice, tama ba? Ito naman yung mga design na Singapore-inspired. Kasi nga, dati itong Resorts World Manila na para bang branch out ng Resorts World sa Singapore. Ito naman na yung overpass papunta sa kabilang hotel. I'm not sure kung Hilton Hotel na mismo or bago mag-Hilton Hotel. Napaka-instagrammable din mag-picture taking dyan. Hindi naman ganun kalawak ang Newport Mall, kaya hindi kami natagalan sa pag-iikot. Huling pinuntahan namin ay itong merong malaking Christmas tree sa ground floor. Mayroon na rin ditong fountain, tsaka yung Newport na signage ba tawag dyan? Na kung saan pag nagpa-picture ka, masasabi mong galing ka talaga dito, ganun. Pang remembrance ba? Habang nagpapapicture ako dito sa may Newport World Resorts na karatula, may nakasabayan kaming nagpipicture-picture din. Matagal pa silang matapos kasi ang dami nila. Tapos nagmamadali na kami. Kaya sabi ko, pwedeng makisabay na lang ako, magpapicture sa inyo. Para naman makasave ng time, diba? Kaysa naman isa-isa tayong magpapicture sa harapan niya. Hindi, charot lang. Actually, nakilala ako ni Madam, kaya ayan, nagpa-picture siya sa akin. Kinilig ako kasi may nakakilala sa akin dito sa Newport World Resorts. Tapos may nalalaman pa siyang pa-heart-heart na ganyan, di ba? Siya lang yata bukod tanging nagpa-picture sa akin na may pa-heart-heart yung hands. Diba? Nakakatuwa. Thank you so much po sa inyo. Mauna na po kami. Uwi na rin kayo, Madam, kasi parang nilalamig na kayo dito, Charot. Pagkatapos ay lumabas na kami ni Sir Miguel dahil maglalakad-lakad naman na kami dito sa labas. Sa may kanan nadaanan namin itong Marriott Hotel kung saan ginanap yung nakaraang GMA Gala. Tama ba? Tapos nadaanan namin itong may fountain, nakalimutan ko na kung anong tawag. Basta may butterfly garden doon sa may dulo nito. Tapos dito rin matatagpuan yung ika 4,000 branch ng 7-Eleven. More on condo and hotels ang makikita mo dito sa Newport City. Dati daw ito ang Villamore Air Base. Marami na ring fast foods and restaurants dito. May mga pharmacy, supermarkets at marami pang iba. Pero wala kang makikita ditong Jollibee, Chowking at Mang Inasal kahit anong gawin mo. Dito pala kami susunduin ng father ni Sir Miguel para ihatid ako hanggang sa bus station pauwing Pangasinan. Pero syempre, di ko muna pinalampas magpa-picture, no? Dito sa may karatula ng Newport City. May mga kalabaw sa itaas. Hindi ko nga lang alam kung bakit kalabaw. I-comment nyo na lang kung alam nyo. At ayan na po si Tatay. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsundo sa amin at paghatid sa akin hanggang sa bus station. Ang laki pala nung regalo sa akin ni Sir Miguel, nasa likod ng sasakyan. Kaya kinailangan nila akong ihatid hanggang sa sakayan. Medyo nahiya tuloy akong ibigay itong regalo ko kay Sir. Kasi kakanin lang ito na niluto ko. Dahil nga sa hiya ko, Diyos ko, nawala tuloy sa isip kong bigyan siya ng sticker. Sapat pa naman na namin na bibigyan ko siya pag nagkita kami. Hanggang sa makarating na kami dito sa may 5-star bus terminal. Maraming salamat po tayo sa paghatid. Ingat po kayo. At ayan po pala yung regalo sa akin ni Sir Miguel. Isang malaking kahon at isang basket na may lamang mangustin. Diyos ko, ang dami nito. Pagdating namin dito sa terminal, unfortunately, kaalis lang daw nung San Carlos na bus. Kaya kinumbinsi na lang ako nung konduktor na magpadagupan na lang daw ako. Tapos bababa ako sa SM Rosales kasi maaabutan ko pa naman daw doon yung San Carlos na bus. Nung una ayaw ko kasi baka maabala pa ako maglipat-lipat ng bus. Ayoko pa naman ng ganun. Kaya sabi ko magantay na lang ako ng darating na pa San Carlos. Kaso, pinilit talaga ako, At gusto ko na rin naman kasing makauwi ng maaga talaga. At nang makapagpahinga na, balikan lang kasi ako. Ba't para man akong bansot dito sa video? 5'8 naman yung height ko. Maraming salamat po, sir, sa pag-assist. Hanggang sa sumakay na po ako sa bus, bali inuna ko lang po yung kanang paa ko sa pagsakay. Hindi ko pinagsabay yung parehong paa ko. Maraming salamat po, Sir Miguel, for this bonding, for the foods, for the gifts, and for your time. See you po again soon. Habang nakasakay ako dito sa bus, napansin kong mayroon palang CR dito sa loob. Ngayon lang ako naka-experience sumakay ng bus ng pa-Manila to Pangasinan na mayroong CR sa loob. Tapos wala pala itong stopover, guys. As in,
in. Kaya ayun, ang aga namin makarating dito sa may SM Rosales. 6:15 PM kami umalis sa Pasay. Pero alas 9 pa lang, andito na agad kami sa SM. Ayan nag-aabang na ako dito ng bus sa may gilid, papuntang San Carlos City. Diba? Blessing in disguise pa yung nangyari. Na kahit hindi ko na naabutan yung bus pa San Carlos, mas mabilis pa pala yung nasakyan ko pauwing Pangasinan. Halos pareho lang din naman yung pamasahe kapag magdalawang sakay ka. Habang pauwi, madami akong nadaan ng mga pailaw sa plaza sa mga bawat bayan. Ito yung sa Bayambang na Star Wars inspired na dinadayo talaga. Kaso, sobrang dami man ng pila. Uy, Diyos ko. Pasado alas 9 na yan ng gabi, ha? Pero tignan nyo, ang haba pa rin. Ganito naman yung itsura ng pailaw nila sa Mala Sequel. May sequel pa daw kasi ito dun sa kabila, kaya Mala Sequel. Pagdating ko sa San Carlos, nag-arkila na lang ako ng tricycle. Wala kasing nagsundo by Imago. Pagdating ko sa bahay, hinanda ko na rin agad-agad yung mga regalo para buksan kasi na-excite ako. Ano nga ba ang laman ng malaking kahon na ito? Malalaman sa aking pagbabalik. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.